at makapangyarihan. Nawa, Panginoon, ang kapangyarihang ito, ang buhay na ito, Panginoon, ay ganap na mangyari at maganap sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa mula sa umpisa hanggang sa second service namin, Panginoon. Ikaw lamang ang mapapurihan namin, ang maparangalan namin. Patawarin mo kami anumang karumihan na meron kami, Panginoon. Linisin mo po ang aming puso, patawarin mo po kami. Tunay nga na ikaw lamang po ang maitaas sa buong araw na ito. Allow us, O Lord, to really go deeper in your word. At tunay, Panginoon, na mag-grow kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Ayan po. Sige po, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng awit, ng mga awit. Psalms 119, 11 to 12. Ayan. Awit 119, 11 to 12. Meron ba tayo sa ating... Ayan. Ayan, Tagalog siya. Okay. Sabay-sabay po nating basahin. Ang banal mong kautusay, sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Pupurihin kita, Yahweh, ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro po sa akin. Ayan. In English po, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you, against sa Panginoon. And nawa po, yun yung gawin natin sa salita ng Panginoon. Itago natin siya sa ating puso at gawin natin siyang guide para hindi po tayo magkasala. Yan. And in John 10:27, ayan, basahin po natin sa Juan. Tawid po tayo ng 10 verse 27. John 10:27, basahin po natin. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Sabi po sa English, yan, my sheep listen to my voice and I know them and they follow me. Are we part of this sheep? Yung mga tupa ba ng Panginoon, part ba tayo niya? Are we listening to God's voice? Do we follow God? Ayan. Do God knows us? Kilala ba tayo ng Panginoon? Kasi pag ikaw ay pastol, kilala mo yung mga tupa mo. At pag ikaw ang tupa, kilala mo yung boses ng pastol mo. Do we listen to God's voice? Marami na po. Buong isang buwang pong ito, pinag-usapan natin that meditate the word day and night. Sabi dun sa Psalms, di ba? Is it just enough to meditate it? Is it just enough? Marami rin po nagsabi that the word of God or the Bible is a love letter. Ayan po, yun po yung mga nakaraang mga pag-aaral natin. That we have to position ourselves in listening and receiving God's word. Diba? We have to make ourselves ready in receiving God's word. Pero, kamusta po tayo ngayon? Are we receiving and going deeper sa word ng Panginoon? Marahil yung iba sa atin, natapos na yung Bible. Marahil yung iba sa atin, hindi pa. Pero kahit po, maraming beses mong matapos yung Biblia, maraming beses kang mag-meditate day and night, but if the Word of God is not living and active sa buhay mo, hindi ito makikita. And nawa po, this time, let's go back sa basic, dun sa pag-ibig ng Panginoon, the love letter na binigay ng Panginoon. And the title of the message po this morning, Going Deeper is Getting Hidden Treasure. That's the title po. Going Deeper is Getting the Hidden Treasure. Ayan. Sa ating po introduction, gusto ko po ipikit ng bawat isa yung mga mata nyo. Sige, try po nating ipikit and then isipin po natin tatlong bagay na gusto mong hingin sa Panginoon. Bahay lupa, kotse, maraming pera,
good health. Ano po yun? Sige po, mag-isip po tayo. Ano po yung 3 bagay na gustong-gusto mong ibigay sa'yo ng Panginoon? Isipin po natin, ano yung mga bagay, 3 bagay na gustong-gusto kong ibigay ng Panginoon sa akin? Magandang girlfriend, gwapong boyfriend, ano pa? Gwapong mga anak, ayan. Mga alahas, ano po yung 3 na yon? Sige po. And then, ayan, mamaya po sagutin po natin yan. Ano po yung mga 3 na yon? Pwede nyo pong isulat, what are those 3 things that you really want to ask to the Lord and you really want that God grant it to you? Ayan, why we can't go deeper into the Word? Bakit po hindi tayo lumalalim? Bakit hindi tayo makapunta sa malalim na area or na part as we read the Word of God, as we listen to His voice? Bakit nga po ba hindi? Because we have so much distraction. We are distracted. Ayan. Maraming mga bagay, pagising pa lang natin sa umaga natin, andyan na yung cellphone, andyan na yung Facebook, andyan na yung TV, andyan na yung kumari mo, kumakatok, "Uy, Mari, may chismis ako sa'yo." Andyan na yung mga bayarin, andyan na kung ano yung mga dapat mong lutuin, anong papakain ko sa mga anak ko. Marami po tayong distraction sa buhay natin. And that's the reason why we cannot go deeper sa word ng Panginoon. And nawa, those distractions, matuto po tayo. May we learn how to focus sa Panginoon. Yun yung kulang sa atin. We don't have that focus. Yan. As we go by dun sa mga distractions na meron tayo, trabaho, yung asawa mo, yung girlfriend mo, yung mga anak mo, yun po yung mga hinahayaan natin. That's why we cannot focus and we cannot go deeper sa word ng Panginoon. And as we go on this message, on this theme this month, nawa may we learn how to overcome those distractions sa buhay natin. And when we study the Word, when we go deeper to the Word of God, what is your purpose? Ano po bang purpose natin? Bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Ano po bang purpose? Bakit we want to go deeper sa Word ng Panginoon? Is it because for me to get those 3 things? For me to get what I want? For me to discover myself? For me to know myself? Hindi mo pa ba alam kung sino ka? The purpose of going deeper into the Word is to discover God in your lives. Hindi po to discover ourselves, but to discover the Lord God in your lives. Kung paano ka binabago ng Panginoon. Sometimes we are so very self-centered that everything you want, ako kasi gusto ko makuha yung 3 bagay na to. But, ang tanong, will I still serve God even though hindi ko makuha yung 3 bagay na meron tayo? Yan. Kanina po pinag-isip ko kayo, ano yung mga bagay na gustong-gusto mong makuha mo sa Panginoon? Will I still serve God even though I don't have those 3 things? Masasagot po natin yun na yes, if we really go deeper sa Panginoon, sa salita niya. Yan. The purpose is not to get something for ourselves. It is not learning about ourselves, but it is to discover God in our lives. And 1 Peter, in Luke 5:4-5, yan, when Peter catching nung namingwit sila Pedro, galing sila sa laot, sabi ng Panginoon, sige, ibaba mo yung sige, basahin po natin. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Next po. Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." Sabi po ng Panginoon, sige, ibaba mo yung lambat mo. Lord, anong sense? Magdamag na nga kaming nangingisda, wala kaming nakuha. Lord, anong sense? Hindi ko nakuha yung 3 gusto ko.
Will I still follow the Lord? Are we going to follow the Lord kahit hindi natin nakuha yung 3 things na yon na hinihingi natin sa Panginoon? Katulad po ni Pedro, but because you say so, I will let down my nets. Nawa, kahit hindi pumapanig sa atin yung kapalaran, sabi nga nila, hindi mo nakukuha yung gusto mo. Sabi mo kasing gwapo ni Piolo Pascual, pero mas gwapo pala kay Piolo Pascual, kamukha ni Pastor Aris, di ba? Hindi mo nakuha yung Piolo Pascual, pero you still follow the Lord. I will let down the nets, but you say so, but because you say so. Pero dahil sinabi mo, Panginoon, gagawin ko. Hindi ko man nakuha yung gusto ko magdamag, but because you say so, O Lord, I will follow you. Because we listen to God's voice. Because we know the voice of our shepherd. And number 1 po, hindi yata nakuha ni Sister Hope, ang sinend ko sa kanya. Ayan. Number 1 po, going deeper is diving deeper. Ayan. I have picture po na sinend ko, pero yun nga, it's okay. We are just like a broken vessels. Tayo ay basag-basag, broken vessels tayo. Pero paano po natin pupunuin yung tubig, ng blessing, ng tubig, yung broken vessels? Kung basag-basag siya, sa tingin niyo po, paano? Ilalagay sa river, you will dive it. Ang magda-dive yung vessels na yon para ma-feel yung inside ng vessels. Tama po. Going deeper is diving deeper. Lumalim po tayo sa Panginoon. We are broken. Maraming mga bagay na dinala si Satanas. Maraming mga sugat na dala ng pamilya natin, ng mga nakaraan natin na hindi maganda. Those are things that makes us broken. Pero, pag nag-deep dive tayo sa Panginoon, sa salita niya, i-feel niya lahat ng brokenness natin. Amen po ba? We are like broken vessels that really impossible to be full unless we go and dive deeper sa Panginoon. Nawa po, in this whole month, hindi lang para mabasa natin yung buong Biblia. Hindi lang para makapag-memorize tayo ng maraming words, ng maraming verses, but maging realistic yung salita ng Panginoon sa buhay natin. Kasi baliwala yung pagbabasa mo ng Biblia, baliwala yung pagtapos mo sa Biblia ng maraming beses, kung yung buhay, yung salita ng Panginoon ay hindi nagiging buhay sa'yo. Kung yung salita ng Panginoon is not really working for you. And then, next po, number 2. So, number 1 po, going deeper is diving deeper. Number 2 po, going deeper is digging deeper. Digging, maghukay. Yan. Katulad po ng isang grass, or ano bang Tagalog ng grass? Damo. Ayan. Madali po siyang mabunot, di ba? Bakit po? Kasi po, yung roots ng damo, shallow lang, mababaw lang siya. Pero itry nyo po, isang bamboo, mauhugot po ba natin siya sa lupa? Nang agad-agad? Hindi po. Kasi po, ang bamboo, isa rin po siya, family siya ng grass. Ang bamboo po, yung kanyang ugat, ay humukay pailalim. That's why po, yung bamboo, kahit 100 feet tall siya, pag dumating yung trials, hindi siya mawiw man siya, hindi siya natutumba at naa-unrooted, nabubunot sa lupa. Because the bamboo rooted itself sa lupa ng malalim. Nawa, ganun din po tayo. Whatever trials come, winds of trials blow in our lives, we will not fall and we will not fail. Katulad po ng bamboo. Because we go deeper and digging deeper sa salita ng Panginoon. Wala pong ibang makakapagpatibay sa atin kundi ang salita lang ng Panginoon. That's why
yung mga pastor natin, paulit-ulit, sinasabi nila, meditate the word of God day and night. Sinasabi nila na ang salita ng Panginoon ay love letter, which is true. Yun yung pag-ibig ng Panginoon, how He expressed His love to us, the guidance that we have. So, if you want God take you higher, then you have to let God take you deeper. Kung gusto mong palaguin ka ng Panginoon. Yay! Ayan na. Ayan. Kung gusto mong palaguin ka ng Panginoon, allow Him to go you deeper. Kasi bago ka lalago, 100 feet tall, katulad ng bamboo, kailangan rooted ka muna. Kasi kung hindi, pag dumaan yung bagyo, tumba ka. Mabubunot ka kaagad sa lupa. So, nawa po, this time, Lord, if hindi ako lumalim sa mga nakaraan ko, nawa lumalim ako sa iyo. And the deeper God take you to the higher, God can take you and you won't fail over when the wind of trials come. Ayan. Sino po dito yung magtatayo ng bahay, walang pundasyon or mababaw lang, hanggang tuhod lang yung hukay? Wala po, di ba? Because when we build something, we want na strong siya. Kaya dapat po, we are strong sa Panginoon. Pero paano po tayo magiging strong sa salita niya kung wala tayong alam ni isang Bible verse? Kung wala tayong alam, di ba? John 3:16. Sumagot si Jesus, ako ang daan ng katotohanan. Tama po ba? Ayan, yan. Genesis 1:1. And the Word was with God, and the Word was God. Tama po ba? Ayan. Nawa po, lumalim po tayo sa Panginoon so that our faith grows higher as we go deeper sa salita ng Panginoon. Matatapos na po tayo, 6 minutes. Ayan. The deeper, ayan, may example din po ako. Go, next picture. The deeper God take you, the higher God can take you. And you won't fall over when the trials come. And ano po yung ginagawa natin pagka nagmimina? It's naghuhukay po, di ba? And pag naghuhukay tayo, kaya sila nagmimina because they're looking forward sa precious gem, sa treasure. That's why going deeper is getting the hidden treasure. Kasi meron po dyan sa salita ng Panginoon, sabi po dun sa salita niya, steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Diba? Sabi dun sa salita niya. Sabi ni Pastor Jappy sa kanyang message last time, love letter. The steadfast love of the Lord never ceases. Hindi siya kailanman. It's every day, every morning, it's brand new. Kaya po, sino po dito yung nakapansin? Isang verse lang naman yung sinabi, which is yung John 3:16, tapos narinig ko na siya way back 10 years ago. Pero ngayon, nung narinig ko, may ibang impact sa akin. Diba? Kasi po yung salita ng Panginoon laging bago, araw-araw. Laging may sagot, hindi siya naluluma. Ayan. And yan, katulad po ng precious gem, bago po tayo makadiscover ng treasure, we have to halukay. Ayan, kahapon po merong bazaar. Nakaka-amaze kasi yung mga bumibili, may nakukuha silang mga magaganda out of nowhere. Kasi naghahanap sila. Tapos iniisip ko, hindi ko yun nakita, gusto ko rin yun ah. Di ba? Pero kasi sila, humukay sila, nag-search sila. Kasi po, when we go deeper sa word ng Panginoon, hindi lang ukay ang makikita natin, kundi talagang treasure na para sa eternal life natin. So, going deeper, ayan. Just like the gemstones mining, we have to go deeper or we have to dig deeper to get those precious gems, those treasures. Hindi po natin makikita, maa-appreciate yung treasure na nasa loob ng love letter ng Panginoon if we will not go and dig. Kailangan po nating maghukay.
kailangan po nating lumalim sa salita ng Panginoon. Number 3 po, going deeper and staying deeper. Yan. Yung anak ko po, si Gaius, nung medyo hindi pa siya marunong lumangoy, nasa mababaw lang siya na tubig. Pero nung natuto na siyang lumangoy, ayaw niya na sa mababaw. Gusto niya na sa malalim. And nawa ganun po tayo, hindi tayo mag-level up tayo ng level, ng deeper. And mag-stay tayo doon. Pag nag-level up ka, pa-level up ng pa-level up, huwag tayong bumalik. Ganon din po sa Panginoon. Going deeper, nasa malalim ka na. Bakit ka pa nandito ka na. Ikaw na yung nagli-lead. Bakit gusto mo pang mag-step back? Ikaw na yung nandito, mainit ka na sa Panginoon. Bakit gusto mo pang mag-step back? Go deeper and stay deeper sa Panginoon. Mag-stay po tayo. Matured ka na. Naging matured ka once in a lifetime. Huwag mong hayaan na nakawin and snatch yun ng Panginoon. Kung ginamit ka ng Panginoon noon, mas magpagamit ka sa Panginoon ngayon. Let us stay deeper sa Panginoon. And next po, almost done na po. In John 10:27, sabi po doon ng Panginoon, for my sheep knows my voice. My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. Nawa, we follow Jesus po because we know His voice. The deeper God take you to the stronger connection you have with Him. Naalala ko po nung bata ako, pagka nasa church kami, at yung nanay ko nasa harapan, isang tingin lang ng nanay ko, gaganyan na po ako, uupo na kami ng ate ko. Bakit po? Because I have connection with my mom. I have relationship with my mom. Pero kung hindi, pag ibang nanay yung, kahit tumirik na yung mata niya, wala lang sa'yo. Why? Because you don't have relationship with Him. You don't have connection with Him. Same thing sa Panginoong Jesus. Pag ikaw nakatanggap ka ng love letter, pero wala namang relasyon yung tao na yon, kikiligin ka ba? Nakakakilig naman yung sinabi niya, okay, sana all. Ganun na lang, di ba? Pero di ka kikiligin. Why? You don't have relationship with that man. You don't know him. But ikaw, pag naka-receive ka ng love letter from the Lord or love letter from your special someone, hindi nyo kinikilig ka, ang dami mo pang beses babasahin, di ba? Tumatalon yung puso mo. Kasi you have relationship with Him. Now, sino ka sa harapan ng Panginoon? Let us ask ourselves, sino ako sa harapan ng Panginoon? Anong connection ko sa Panginoon? Do I know? Alam ko ba yung boses ng Panginoon? And, conclusion po. Yun, conclusion na. If you have connections and relationship with God, you know His voice. Staying deeper is knowing not just right and wrong. Pag deep ka na sa Panginoon, hindi lang yung alam mo yung tama at mali. Pero pag deep ka sa Panginoon, you know the right and the almost right. Hindi ka lang mag-i-stay dun sa ano yung tama at mali. Kasi marami po, nowadays, akala natin when we listen to the Word of God, it's almost right. Pero hindi pala right. So may malaki pong kaibahan noon. Nawa, ang dalangin ko po, pinagpapala ko po kayo sa Panginoong Jesus, nawa lahat po tayo lumalim sa Kanya at magkaroon tayo ng deep connection sa Panginoon. May we restore the intimate relationship that we have in the Lord. Yun lamang po yung sikreto so that we can go deeper sa Panginoong Jesus. Just like the love letter, binigay yan sa iyo ng Panginoon. Baliwala yan sa iyo if you don't have relationship with Him. So nawa po, hindi po mabaliwala ang love letter ng Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, may we really discover the hidden treasure in your word, O Lord. Fill us with your Holy Spirit as we receive your words, your grace,
your pulpit message, Lord. Bless the pastors that you're going to use, O Lord. Allow us that this word of God really become living and active in our lives, O Lord. Hindi po mabaliwala yung pagbabasa namin, pag-meditate namin day and night, O Lord, because your word is really living and active at nabubuhay sa amin, Panginoon. Salamat sa lahat ng kasagutan. Forgive us, O Lord, for those things that we are distracted, for those times that we are distracted, O Lord. Maraming mga bagay and distractions sa buhay namin. But thank you so much, Lord, because you are teaching us and reminding us to go deeper to you, dive deeper to you, and dig deeper to your word, and stay deeper, Panginoon, sa iyo. Salamat, Panginoon. Inaangkin po namin ng katagumpayan sa buong araw na ito. Ikaw lamang po ang maitaas sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all po.